Bago ngayong gabi, dumating sa Zamboanga City ngayong gabi ang mga technical diver at remotely operated vehicle na sisisid sa dagat sa Basilan bukas para hanapin ang 10 nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Grounded na muna ang lahat ng passenger vessel ng may-ari ng lumubog na barko. May report si Jonathan Nanda. Siya lang, itawag na lang. Yun sila. Kumakapit sa pag-asa ang ina ng batang si Dina, isa sa mga nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa laot sa Basilan. Kasama raw ni Dina ang kanyang kuya, hipag at sanggol na pamangkin. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. Hinahanap din ng kapatid ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allah Ta'ala ang nag-ano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Si Mudar naman, 7 kaanak ang nawawala, ang pinakabata edad 2. Ibang barko raw dapat ang sasakyan ng kanyang mga kaanak pero pinalipat daw sila sa MV Trisha Kirsten 3. Kung hindi po kami mapakali po, yun po, masakit po. Masakit, matanggap na po namin yung patay na, pero masakit yung hindi namin alam kung nasaan po sila nakapunta. Si Sergeant Wendell Sabuyas hindi pa rin natatagpuan ayon sa Philippine Army. Kasama niya noon ang nakaligtas sa si Private Elmer Malinaw. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos, hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si sir kuya, sir. 10 pa rin sa mahigit 300 sakay ng barko ang hinahanap. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng hindi na pasahero ang mga yan. Batay sa kanilang listahan, ang nawawala ay 8 tripulante ng barko, kanilang kapitan at tauhan ng Philippine Coast Guard na naging sea marshal sa biyahe. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Sa ngayon po, ayaw po namin mag-speculate. We welcome any information from the public. Ang expectation din po ng lahat na aming mga marino, yung kapitan ng barko dapat ang pinakahuling tatalon, pinakahuling aalis sa barko. Bukas sisisid ang mga technical divers sa lalim na 76 meters para malaman kung may naipit o natrap sa ilalim ng barko. Sabi ng PCG, tutulong din sa paghahanap ang ipadadalang Remote Operated Vehicle o ROV ng Coast Guard. Sa investigasyon sa paglubog ng barko na kinasaluwi ng 18, isa sa tinitingnan dahilan ng Coast Guard ay kung nagkaroon ng squalls sa laot. Ang squalls ay bigla ang paglakas ng hangin na madalas sinasabayan ng bugso ng ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito, parang Subasco. Ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Sa aerial inspection ng Coast Guard na sinamahan ng GMA Integrated News, tanaw ang bakas ng langis sa dagat. May kargang 25,000 liters ng diesel ang barko ng lumubog. Naghanda raw ang Coast Guard ng oil spill boom at oil dispersant. Oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig. Sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang. Sa ngayon, bawal munang maglayag ang lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na barko. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung may makitang paglabag sa inspeksyon, sususpendihin o babawiin ang permit ng kumpanya. Ayon sa Transportation Department, sangkot sa 32 maritime incidents ang Allison Shipping mula 2019. Noong March 2023, nasunog ang barko nilang MV Lady Mary Joy 3 sa bahagi rin ng Balok-Balok Island sa Basilan. Mahigit 30 ang nasawi. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Pinagsusumite ng Transportation Department ang Marina ng Maritime Safety Audit ng lahat ng mga barko sa Pilipinas. Rerepasuhin din ang mga polisiya para tiyaking ligtas bumiyahe ang mga barko. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.